Alright, may adlaw. So, I'll be giving some tips, no? Kay, when you say, especially mga traumatic injuries, no? Kay, medyo taas-taas, broad kina siya, but I'll give some few tips and most na akong gigamit during my taking board exam. Kasi maka-help ni sa mga nursing students nga mo take pa o board, how to understand neuro nga kaning system, you know. So first we should understand nga there are three important parts of the brain gid, no. Manilang ni una is dugo, no. Unod, which is the tissue or ang tissue itself, brain tissue. Ikatulo is the fluid, no, katong cerebrospinal fluid. Okay, so kung naay tulo ka parts ang utok, naapod na tulo pod ka rules. Number one, katong dugo dapat muagi gid siya sa ugat, no. Di siya pwedeng mogawa sa ugat or else na problema na, magka-problema ta. So gawa sa dapat musubay siya sa ugat, dapat ang dugo sakto sa pressure, sakto sa perfusion. When you say perfusion, sakto ang iyahang pressure, ang volume ang gidaghanon, dili pud kuwang, dili taas, at the same time sakto pud ang iyahang oxygen concentration. Unya mao to sa blood. Sa brain tissues, ang rule ato is dapat intact ang tissue, the brain tissue itself. Wala mabungkag, wala mahubag, wala malupyak, or else magka-problema ta. Sa cerebrospinal fluid or the CSF, dapat nisubay sa dan kung sa iyahang pathway ng CSF, dili pud makuwang, di pud managhan, and walay makasud nga mga foreign objects or mga kagaw. So, kung for example, na yung mga situation nga, let's say, ang blood makagawa sa itong ugat, ibang material sa dugo, sa brain nga dapat musubay na sa ugat. So, sa mga sitwasyon na nga magawas ang blood sa dugo, number one, mga traumatic injuries like ruptured aneurysm, no? So, siyempre, pagputo sa aneurysm, mostly ana is tagas o blood pressure, no? Aneurysm, kuan man na, mostly inborn man siya, so taas kang BP, inibuto sa aneurysm, so asa pa dong ang blood, so wala ni katag, so syempre nigawas na siya sa ugat, so na-violate na nato ang rule number 1. Daghan pa ini situation like for example, gunshot, no? So sa gunshot, may imagine mo igsud sa bala, pak, bungkag ang brain tissue, yung sa rule sa brain tissue, dapat dili mabungkag, dili ma-deviate, dapat intact, no? So tissue pa lang daan, damage na. Ang blood, syempre, nagagi sa bala, no? Or bungkag po itong ugat, so ang tugo mo leak dito, so wala na po siya nisubay sa dalan. So unsa pa ato ibutang kaning gibunalan og tubo ba ka unsa ba, or na-disgrasya sa motor, nabunal lang ulo, syempre pag bunal sa ulo, uyok ang utok, dugo, so magyapon damage ang brain tissue. Of course, ang blood ato ng gawas. So, daghang kang rules na violate. Arita og ka ng mga infections, for example, meningitis, encephalitis, brain abscess. So, kung sa basta na-infection sulod, na-kagaw. So, as we all know, kung makasulog kagaw, normally, mo attack ng ginato mga white blood cells o uban pang mga army sa itong lawas nga makapurmag nana or abscess. So, kung sinitabo, kung na-abscess, it means na ikaupat nga mapuyo katong nana, dili pwede. Ang rule is kato naman yung tulo: blood, brain tissue, and cerebrospinal fluid. So kung napuna ng nana, na-violate na po ng rule, so magka-problema na po ta. So, usa pa, kung sa rule sa CSF, dapat walay makasud nga bakterya. Daghang na-violate, no? Ako na ting puntanan og kanang unsay possible nga may tayo kay kung labi na if ka ng
gamay na lang oras ba niya mo take na kag board, so medyo kuan pod kanang tuon pa kag meningitis, magtuon pa kag encephalitis, magtuon pa kag mga traumatic injury sa ulo, magtuon pa kag mga sa paning mga congenital something, mga hubag ang ulo, no? So daghan kaayo mga hindi ako ka-mention, but ang point lang dito is basta katong tulo ka contents ma-violate to, dugo, brain tissue, the CSF, ang padulngan o tanan is itawag nato nag-increase ACP or increase intracranial pressure. So Bisaya pa na itong brain is nana siya kanang pressure sa sulod. So di pwedeng mo ubot ang pressure, di pwedeng mo saka. The problem is kung naatong mga pang-mention ako nga mga situation, no, na meningitis, encephalitis, mga brain abscess, brain tumors. So sa brain tumors, dugo, brain tissue, fluid niya. Kung na brain tumors, napunang isa, tulo ba dapat? So na-violate na po niyang rules. That will lead to increased ACP. So arita mo focus sa increased ACP. Kaya katong tanang gipang mention ako nga sakit, mo lead to into increased intracranial pressure. So once there's an intracranial pressure, manggod, taas kay pressure dito sa sulod to the point nga maguba gid ang imong mga vital signs, no, ang status mismo sa pasyente, ang iyang neurological state maguba gyud. So of course na ang maapektuhan ang level of consciousness, no, depende sa gitas-on sa pressure. At the same time the damage itself, no, for example nag-bleed asa dapita, no, it's in the part of the brain, especially katong diri nga part sa brainstem nimo nga diya naka-connect imong breathing, at the same time ang imong heartbeat, no. So depende na. So, for example dito pud ang ruptured, no, ang tumor or ang clot or ang bleed tuwa dito sa may hypothalamus area, in which diha po nag-control ang imuhang blood pressure, no, ang pag normal cycle sa imong pagmata, pagtulog na po tanan, no, ang pag regulate sa imong temperature, imong BP na tanan. So depende sa location, but nevertheless once there's an increased ACP, there might be a possibility of kanang gitawag nato sa medical term na mo is brain herniation. So if it's the brain, no, kay normally kung samad, example kani skin, kung masamad mong gudta, di ba mahubag man na. So naadyoy nana, tos diko na to gawas namang nana, di ba? But if there's problem in the brain, for example mag-mention ta baron og stroke, no, so na part sa brain nga naughan, no, stroke is kung man na decreased blood flow sa depende kung asa mga part sa brain, automatic mo react na atong brain kay wala blood flow, so mo inflame. So inflame na ang katong part dito sa brain, hubag to, it could create an increased pressure. So what will happen sa too much high pressure, there might be a possibility nga maduso ang utok ba, ma-herniate, excuse, murabag ka na ba mausab ang iyang positioning gani. So hindi, so mausab ang positioning, dako dyan na problema kay syempre mga nerves na-connect na dito, especially nerves na connect sa imong ginhawa. So syempre mag-expect ka sa pasyente nga of course tulog, pati og breathing. Okay. Syempre brain controls everything nga. Heartbeat di maayo ang heartbeat. Like wala na is medyo bradycardic ang uban, no. Ang BP is tag-as, majority ang uban na tag-as, then taas ka na siya pulse pressure mostly, no, labi nagtaas og cranial pressure, tag-as po kinag-gap ilahang systolic o diastolic, like ba na 200/100, no. Kaniya kaning ang makita dito sa tao of course daghang kay abroad dito kay neuro, pero ang imo lang endpoint dito is tanan klase nga mga neurological nga mga problems, no, mo lead na siya increase intracranial pressure, hindi mo sagod na problema. So like altered yung LOC, yung GCS mo naog, no, natay katong Cushing's triad, dugo ko sa iyo, sakto ba? Cushing's triad ba to? Para tulo to kabok nga
mo widen pulse pressure, mag-bradycardia ka, then pati pwede mong breathing. Ang may tabog mo na is, of course, natanggulay gid ka na, no? Depende lang sa scenario, depende sa situation, depende sa location sa katong tumors or clot. Depende. So, other symptoms, pwede ka mag-seizures. Yes, seizures, ako possibility. Pero sa pa, okay, kung there is a peril, kung naay mga brain problem, expected ka nga imong mga gag reflex ana dili mo function, so expected ka nga i-NGT na sa doktor kay syempre kung dili palyado imong gag o yung nimo ma-aspirate ang imong mga laway, imong mga sinuka, imong mga kaon, so another complications sa sad. Yan sa pa. Of course, expected ka, there is a sudden changes of pupil reactions, so hindi na magawa sa questions. With regards to physical movement, of course, mostly uban na half gid ang makaliw, half dili. Kanya, vital signs mo to, na uban tagas BP, din taas ang pulse pressure, respirations, irregular yun ang kasagaran gid, no? Pero syempre affected, especially sa midbrain, dapit diya nakakontrol tong kaning respiratory. Kanya, sa goal na to de, of course, goal na to de is panaugon gitong panaugon gitong pressure ko to sa kaya, depende na kung emergency situation like tumors, blood, no, na mga nag-bleed sa ilaw, so syempre expected na mga surgeries ana, no, then of course na yung mga tambal na pangpaubos sa pressure like mga diuretics, mga manitol, no, magawas na, posible na nga magawas na siya. And of course, pwede bang masuka? Yes, pwede kayo. Sagas din ang suka tungkol sa increase ICP. Kanya, of course, our goal, no, nursing goal na to na if hindi ka na to nga kanang ato yung ma-assess po ang patient, no, ang leveling sa bed na dapat naka 45 degrees yun, no, semi-polars dapat. Kanya, mula na ibatayan, no, bate siya, labi na depende magod sa damage, depende sa ang severity, ang imong dawi kung saan daw pagtanaw patient na magdepende magod sa location, sa katong affected brain, kung sa part ang medyo na damage yun, ang igrabihon like tipot ang tumors ba ka, so medyo bate gina or blood clot ba ka, no, so lang, basta technique lang na magawas gani diha nga about brain. Just focus on the intracranial pressure. Manay tabok, taas kay BP, ayaw may taas kay pressure, pwede matuso ang utok, then of course magawas na ng mga problem. Okay, so hopefully tabag to.